Cast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time na una-uno sa hapon. Babae ko at Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babae nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babae nga baganihan sa ilatag sa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw. Kag mga babae nga ang istorya sang pagpangabuhi pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babae Ka. Kada Martes humaling alauna tubtob alas 2 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babae Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. babae ko at may silbi Babae ko at may silbi sa lipunan di paapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon, sanay, hirap ko kalusugang taglay. Pakikipaglaban, sa karahasan, sa matutong galian. Babae ko, may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ko na may karapatan, may kakayahan, mga kasaluan, pusong totoo, kaya ko, siwana ko sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Siwana ko. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Good afternoon, good afternoon. Sa mga biyangka, mainit nga hapon sa inyong nga tanan. Adlaw kita subong sang Martes, Enero 6, 2026. Labing una kita nga Martes sa tuig 2026. Babae ko, may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ko na may karapatan, may kakayahan. Mga biyan sa kinaanda na pang inyo alagad, Marian Grace Aranyata, and welcome sa labing unang edisyon sa programa Babae Ka, subong nga 2026. Mayong hapon, no, especially sa aton dila nga mga nanay, mga mama, mga mommy, moms, she nato, no? Kag mga lola naton nga naka-tune in na sa 585 AM. Kag sa mga nagalataw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Ang hamon ng buhay dito sa sukuhan, I'm sure no, ang aton nga mga nanay nanging masako, especially during holiday season, left and right, no, nga pagluto, panghimos, kaya ko, siwana ko sa buong bansa. kag syempre subong nga nagbalik na ang aton nga klase. Nangin masinakuon man ang aton nga mga nanay sa pagluto, no, sang pagkaon para nga ti may mabalo ng ilang kabataan kag ang ilaman nga mga bana. Kaya ko, siwana ko sa For those naman yan, no, nga mga nanay naton nga sigawan. nag-work from home, on ang focus, no, yara lang sa ilang nga panimalay. Don't you worry mga biyan bangod, no. Malin alauna tudtog, alauna 55 subong nga hapon, sabat namon ang inyong hapon, no, diri sa programa Babae Ka. Bangon mga biyan nga imbukada subong, no, sang aton nga pagpangalaga diri sa programa Babae Ka subong nga tuig 2026.
I think no, there is no other better way May silbi sa na umpisahan nato no ang aton nga pagpangalagad sa programa Babae mga Ka layunin, karapatan than to have here with us no later on ang regional director sang aton nga Commission on Population and Development o CPD kung sang unang ginatawag bala naton nga POPCOM kung ang Population Commission. Manami mga biyan mangod sa imbukada no sang aton nga 2026 istoryahan nato. Paano bala no mangin responsable nga mga ginikanan o kung ano bala no kadako nga bulig kung ang isa ka pamilya nagaplano may ara sang family planning. mekanismong I know no sa mga past naton nga edisyon sa programa Babae Ka ekonomiya, and even sa iba man nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo always naton nga kaupod no ang aton nga Commission on Population and Development at nonetheless sa mga kauturan naton nga mga new followers, new listeners sa Radyo Pilipinas Iloilo manami gid kiti sa imbukada sa 2026 especially those ha nga mga bag-o kasal o kung may ara man sang ila pamilya kag gusto no nga magpaminata manami nga magiyahan kita no subong nga hapon para nga mabalaan naton ay ano ba na ang recommended na spacing timing para nga ti nga ma-ensure naton no nga mahatagid naton ang kalidad nga pagpangabuhi sa aton kabataan. Iti ko magsunod-sunod no ang imo nga bata pag for example abi sa imo asawa or kamo abi nga mag tugugmaan ay isa sa inyo wala obra di mabudlayan gid okay lang no kung dako ang sweldo sang lalaki abi o kung sang babae nga nagaobra pero what will happen kung ang sweldo no husto lang para sa pagkaon ninyo nga mag-asawa. Di bilang isa ka ginikanan ni Nono nga ang gusto nato makapamaayo man ang wasdamlag sang aton kabataan. So manami gid no nga at least sa mga nakapamati na ma-educate kita liwat no sang importansya sang family planning and for those no nga hambal naton mga bag-o kasal abi kung nagaplano pa lang nga mag-umpisa sang ila pamilya at least magiyahan kita. may silbi sa lipunan di paapi. And of course mga beno aside sa pagpatpat naton sa responsible parenthood and family planning istoryahan taman mga abyan ari nga ang male involvement sa family planning. Kaisa na mabatian naton ng stigma balanokon ining halambalanon nga ti babayi man lang ang nagapuso. Why not sila ang mag-ubra sang tikam para sa family planning? Di ara kita nanuhay-tuhay no nga mga methods sa family planning. Pero may ara man para sa lalaki. So gani ino subong hapon, istoryahan naman mga abeno sa mga lalaki paano kita makabuhi Karamihan sa family planning. Tulog ay pagunlad sa kababaeng patutupad sa usaping ekonomiya. And at the same time, mga abyan sa last year, hindi kita magsala sa mga abyan sa padayon nga ginapang at ubang naton nga problema amo ini teenage pregnancy. Mga nagabusungo sa lamharon nga edad, gani subong nga hapon istoryahan taman ka upod ang aton nga bisita si RD Harold Alfred Marshall ang mga pagpanikasog sang aton man nga CPD sa Adolescent Health and Development. Nabaluon naton ano ang mga programa para no sa aton nga mga adolescents sa mga pamatan-on naton. Pag syempre no kita sa mga nanay naton dira nga nagapamati. Bilang isa ka nanay, bilang isa ka ginikanan, o sa mga guardian man naton nga nagapamati.
Ano ba na no ang mga tika para nga ti mabuligan nato no ang aton nga mga pamatanon. Mga kasaluan, pusong totoo, kaya ko siwan ako sa buong bansa. Na hindi sila kumbaga no madula no sa tadlong nga dalat. So later on mga abyan, ibaloon natin kaupod kay R.D. Harold Alfred Marshall paano natin maproteksyonan ang bus damlag sa aton nga mga pamatanon. And at the same time, mahibaloon taman ano ba na ang mga naka-pipeline na mga aktibidad, mga program sa aton nga CPD Region 6 for the year 2026. Kag syempre hibaloon taman ang nanging assessment sa aton nga Regional Director sa tuig nga naglikas sa 2025. Ano ba no ang mga break? Ano ba ang mga kadalagan, ang mga challenges no nga mga tubang masang aton nga CPD sa tuig 2025 that we hope no nga makorek Sinusulong ko mga layunin subong nga 2026. Mayong hapon sa aton nga mga nagalagas sa aton nga Facebook Live. So, kung may mga questions ka mo later on kay RD Harold, pwede ka mo dira maka-comment. Pagtingwaan nato no nga ipalapot ini sa aton man nga bisita. May kakayahan, mga kasaluan, pusong totoo, kaya ko siwan ako sa buong bansa at buong mundo'y pasigawan. Siwan ako. Antes na itong mga biyan lago ito no, si RD Harold. Magakuha mangitanay sa pinaka-latest nga weather update para upod ang aton nga pag-asa Iloilo. Hibaloon nato no, ang mangin lakat sa panahon subong hapon ag sa mga masunod nga inadlaw. Sa kabataan, ang kasal, sa mundo sa bayanan, babaya ko, may panindigan, di matitinag kailan pa man, babaya ko, na may karapatan. Mga biyanyari sa atong piyakalinya ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo si Ma'am Lenore Silvestre. Radyo Pilipinas. Ma'am Lenore, maayong hapon sa imo and Happy New Year sa mga kopdanan naton dira sa UST Pag-asa. Hello everyone, I'm Utso from Happy New Year ng Sisihan. Muna ang ating latest weather update para sa buong adlaw sa Tuesday, January 6, 2026. Shoreline nag-affect sa eastern section of southern Luzon. Northeast winds nag-affect sa madaling na bayan ng Luzon. Southeastern winds nag-affect sa madaling na bayan ng Luzon. Dili naman sa Western Visayas, mag-experience siya sa mabagang mga dampan. Kung may mga kapag-lapang pag-ulan sa nalatag sa nabuo, lugar sa Australia. Makasarangan naman ang hangin natin na mag-aalis sa direction north-east. So magkadalas ang makasarangan ng pagkalot ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally na 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak bilang alas 8 ang ugas at kasunod ini alas 5:41 sa hapon. So po ang ating latest weather update sa station. Ako si Lenore Silvestre, Madam Lydia. Salamat. Yes. Ma'am Lenore, klarohon lang nato no sa mga nagliligan yung inadlaw, nag-ulan no diri sa aton sa Iloilo City kag pila ka mga bahin sa Western Visayas. Klarohon lang naton ma'am, wala kita sang any nga low pressure area o kon bagyo nga ginamonitor sa sulod ko sa Guaman Sampar. As of now, ma'am, wala man kita monitor na LPE sa ating mga far region. And ano ya ang reason, Ma'am Lenore, sa sini nga pag-ulan-ulan? Ang reason ng pag-ulan-ulan for the past few days ay shoreline na. Ang shoreline na madalas ang puntaan ay itong mainit at malamig niya kami. Ma'am, subong nga 2026 may we know, no? Pila bala ang ginalauman naton nga bagyo nga magasulod diri sa aton sa Pilipinas, and for this month of January, pila man ang ginalauman naton nga bagyo? Well, ano ma'am, ang ginalauman natin nga bagyo for the month, mga pasubang nga tapatasay kung magasulod sa ating mga farm or magalagay ay for the month of January ay 0 to 1 month. While for the whole year, Ma'am Lenore, mga pila ini kabilo? Uh, 20 ma'am ang na expected na tapatasay yung mga sulod sa ating farm.
Mhm. Ma'am, Possible. Mabatyagan ba natin, Ma'am Leonor, no? Ang malamig nga panahon, especially kung aga. Ano ba na ang rason sa sinima naman niya nga malamig, Ma'am Leonor, nga klema? Ano ma'am, ang tugala sa ating Northeast Montes, mga kay ano na tamat-tamat po sa naman niya ating Northeast Montes. Ang Yes. Mga until when ini siya, Ma'am, naton mabatyagan no ang malamig naton nga panahon? well, ang until March month, possible ya ating Northeast Montes. Pero ang pinaka-peak sa Northeast Montes natin nga makapatsagin kita kung pinakamalamig namin sa February or mas lang sa February. If I heard it right, Ma'am Leonor, no? January or until February ang malamig, expect naton ang malamig until February pa or ang peak sang kalamigon sa February. Ang pinaka-peak sa malamig na amihan natin ma'am sa February. So, expect kita nga dyan lang sa makabatcheck sa mga pinakamalamig natin nga temperatura. Okay. Lastly, Ma'am Leonor, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Ano na, stay updated lang sa atin na post sa online, continuous monitor lang sa atin nga pina-update na 24-hour weather forecast. Okay. With this, Ma'am Leonor, madamog nga salamat. Welcome ma'am sa paayag at sa liwan. There you have it, mga amiyan, si Ma'am Leonor Silvestre, ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo sa pagtulungan sa aton sa pinaka latest nga weather update. Sa edukasyon, sanay, hirap po kayo sugal pa So Shirley, no, ang nag-aapekto sa eastern section ng southern Luzon. Samtang northeast monsoon naman ang nag-aapekto sa nabiling nga bahin sa nga Luzon, kag easterlies naman no ang nag-aapekto sa ibang pagid nga bahin naman sang pungsod Pilipinas. So klaro ha, wala sang bagyo o kon low pressure area. Ito sang nag-ulan no sa mga ningliga nga inadlaw. Batian naton sa mga kasakay naton. Ni ara kuno sang bagyo o kon ni ara kuno sang LPA, pero ato klaro wala kita no sang LPA o kon bagyo. Susunod sa Philippine Area of Responsibility. Philippine Standard Time na una 18 sa hapon. Mga biyan niya rin na sa aton nga pagbalik. Makaupo na nato ng aton nga Regional Director sa Commission on Population and Development o CPD Region 6, si RD Harold Alfred Marshall. Istoryahan natin mga biyan na tuhoy sa responsible parenthood and family planning, lakip man no ang economic impact kung ang isa ka pamilya nagaplak. Nag-istoryahan taman mga biyan no, sa mga kalalakihan naton, paano bala kita makabuli sa family planning. And at the same time, no, itouch naman ang topic na tuhoy sa adolescent health and development. Especially, no, paano natin malikawan ang teenage pregnancy. So, ilutanan mga biyan, bantayan sa aton nga pagbalik diri sa programa Babay Ka. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paano manok, tayo ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from Sausawan, where you dip the isaw.
But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled at 5, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or pakuliling. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangang ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na masustansyang vitamin A panaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pagpabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana. May OPM na rap. May OPM na rap. Last night, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Tinusubat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippines Standard Time, 1:28 sa hapon. Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Radyo Pilipinas! Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babae Ka, kagakwang inyong alagad, Marian Grace Ereniata. Mga biyan, as mentioned earlier, while natin there is no other better way to start 2026. Diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Babae Ka. And to have here with us ang aton nga Regional Director sa Commission on Population and Development. Ang istoryahan naton mga biyan. Siyempre, basta 2026, domestic kita, madamo kita sa mga plano nga luya nga i-achieve. Not only para sa aton nga career, most especially para sa aton nga pamilya, o para man sa aton nga kaugalingon. So attention dira sa mga kauturan naton, especially sa mga gigkasal sa 2025 sa last quarter madamo nagingagaw pakasal sa December. Para sa those nga nagaplano nga mag-umpisa man sang ilang nga pamilya, I'm sure madamo gid kamo makuha nga impormasyon subong nga hapon diri sa aton nga pagpangalagad. Istoryahan naton mga biyan at sa responsible parenthood and family planning. Kung ano ang impact, sino economic impact sa pamilya. Siyempre, istoryahan taman paano bala ang mga lalaki contribute sa family plan. Pero siyempre, istoryahan taman ang mga pagpanikasog sang aton man nga regional office. Iti last time isa sa gin-mention during sang isa sa mga press conferences. Napadayon nga ginapangatubang naton nga problema. Sang numero sang mga pamatanon or ara pa sa namaro nga edad na nagabusong. So gani mga biyan, so excited na makaupod sa liwat ang aton nga bisita diri sa programa Babae Ka. Yari na sa aton nga Zoom ang aton nga Regional Director sa CPD Region 6,
Si RD Harold Alfred Marshall. Hello RD, maayong hapon sa imo. Happy New Year and thank you so much for saying yes nga makaupod ka namon diri liwat sa programa sang Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, mayong hapon, Miss Marian. Salamat sa kay gayunan nga ginahatag niyo sa amon. Amo man, no, nga mabinungahon man nga bagong tuig sa inyo tanan. Kag sa aton mga tagpalamati. Yes. Kag mga tagtumananaw. Yes. RD, antes nato no istoryahan no ang ini nga responsible parenthood and family planning no, especially ang impact sini no, economic impact sini kag aton man no nga adolescent health and development. Una sa tanan RD no, luyag ko pa ngayon ang imo nga assessment sa year 2025 kamusta no ang aton nga pagpatuman sa mga programa dira sa CPD Region 6. Miss Marian, sa 2025? Yes, 2025, yes. Damo nga po ang 2025 hindi man takambal nga do masulhay ang pagdalagan sa programa naton. Damo mga kwan, damo nga mga paghangkat, challenges, mga issue nga nasugat ano sa pag-implementar sa atong programa. Sa populasyon kag kauswagan, pero damo man sa mga opportunities nga nakita naton o nga nasugatan man. Ang isa dira mahatag lang ko abi himplo abi no ang pagsakdag pagsuporta sa aton mga local chief executives, mga mayors naton, governors naton sa sa programa nato sa populasyon paagi sa pag-designar pag-designar sa population officers nila sa mga nagakalain-lain nga kabanwanan kag mga probinsya naton. Nag-abot ang nag-election kita, local election. May mga pagkambyo naman sa pagdumalahan sa mga local government, pero pang isa-isaw naman na sila nato ng mga bagong mga mayors, bagong governors, isa-isaw naman na sila nato bisitahon kag i-convincing na ipadayon ang pagsuporta sa population program, Ms. Marian. Yes. RD, you've mentioned no nga may designate kita nga population officers. Correct me if I'm wrong, tanan naton nga mga LGU diri sa Western Visayas, they have their own nga mga population office. Yes, that is correct, Ms. Marian. 100% na saturate naton sa mismo pa sa 2024 mga ulihin na nga mga binuulan sa 2024 na saturate na naton. As a matter of fact, kaninang wala pa ng full-fledged NIR, pati ang Negros Occidental kag Bacolod City, no, punta halin hinubaan pakadto San Carlos, may designated na sila nga mga population officers. Dayon ginakalipay man nato nga nag-NIR na sila. Yes. So kuha na may 100% Ms. Marian sa atong mga LGUs, whether probinsya ka o kung mga city or municipality, may population officers din. Biskan designate lang. Yes. And for this year 2026 RD no, ano ba na ang mga naka-pipeline naton nga mga programs or activities nga ipatuman sa CPD Region 6? Yes, amo na siyang ginaplanuhan pa namon since the ending sa 2025 no, paano ang sustainability may population designate na kita. Ang mga nagakalain-lain ng national government agencies kag mga NGOs naton nga gina-involbar naton sa programa capacitate na naton. Pero hinay lang. Kay may harap na sa ilang mando mo sa ilang opisina. Diin sila nagasulod sa programa naton sa populasyon, ano ang ilang mando nga suporta sa aton population and development program. So for 2026 ang pagaymo namon una i-sustain naton ang hindi nga mga partnership naton with mga development partners naton.
i-capacitate pagid sila kay kabalo naman kita nung may mga regional directors for example nga nag-retire, nag-resign, nagpadalagan mayor, hindi na sila ato ang ginatubang nakon so bago naman ini sila. Kag dapat ang mga bago ni nga mga heads of office ni naton bisitahan naman ini naton kag i-explain sa ila ang ila kahilabtanan sa aton programa para mahakos nila ang katuyuan sa aton programa sa populasyon kag kundiin na ano ang ila papel no para mapatigayon ang madinalagong pag-implementar sa aton population and development program. So padayon gyapon capacity building, capacity development, capacity enhancement, kaga mas focus na kita no kay 2026 na ang programa nato na may deadline no 2028 so lang taon naman din kundi ingid hasta ang aton partnership ang interventions naton Miss Marian. Yes. And speaking of 2026, RD, no, habal naton pila sa mga New Year's resolutions ang aton man mga kauturan no ining pag ensure nga may maayo no nga busdam lang ang ilang kabataan kag dako diri ang papel sang aton nga responsible parenthood and family planning. RD, no, so bunga 2026 ano bala no ang sentro nga mensahe sa responsible parenthood no kag paano ma-ensure no sa kada pamilya nato no diri sa Western Visayas ginahatagan gid igtalupangod ining pagplano sang pamilya. Yes, basically ang aton programa ng population and development program nasa diin ang responsible parenthood and family planning amo na siyang number 1 nga strategic action. Kaya ti kabalo kita ang pamilya nga dana mo ang basic units ang sosyedad naton and magamba kita responsible parenthood ang abilidad mo sa pagresponder sa kinahanglanon sa imo pamilya, imo kabataan. And amo na siyang aton una paibalugid sa ila. Or rather kay na devolve na ang responsible parenthood and family planning sa mga LGUs naton. So ang ilan na ginapabalo sa mga couples naton nga gusto magpundar sa pamilya is may ability ka mo bala mag-respond sa kinahanglanon sa kabataan. Na anong kung sa pamilya, pagkaon, panapton, ikayong lawas, may atop sila sa sayuron may balay kamo kag mga ano pa ang mga basic na mga kinahanglanon sa pamilya gina take into account naton nga daan na amo ni kapuraot sa aton ekonomiya. Amo ni kapuraot sa aton ekonomiya sa una siguro mga 1970s siguro 1960s ka afford kita nga tag 8, 10, 11, 12 ka kabataan kaya na naton because ang ekonomiya to naton do hamungaya pa pero sa ini nga panahon nga damo lang kita sa lalaka ang mga kuan ang mga bilis sa mga kinahanglanon naton kinahanglan paminsaron taman ang aton abilidad sa pagresponder sa needs sa aton pamilya sa aton kabataan. And ginakuha man na namon din sa aton nga mga couples nga mga would-be couples na gusto magpunda sa pamilya nga every pregnancy, every child is wanted. Yes. No, hindi sila nga unplanned pregnancy. That's why it's called that's why it's called family planning. Kaya dapat tungkuan gina sang couple kung saan sila gusto magbata, pila kabilog, timing, spacing, number of children na gusto nila ibunag sa ining kalibutan, granting nga amo ini ang aton mga factors nga gaupang sa ila ekonomiya, ang trabaho,
ang kamahalon lang sa tanan. No? So mga mensahe ni nga ginakuha naton, ginahatag, ginapamangkot sa mga would-be couples para matuloy man sila, magiyahan man sila sa paglabot sa informed decision and informed choice. Amo na siya siguro ang Miss Maria na ngamon ang bottom line sa atong responsible parenthood and family planning strategic action number 1. Yes. Or di sa patriarchal society, no, sino bala ang dapat gid magdesisyon kung pila kada muon, no, kung ang spacing and timing naton, sino dapat ang magdesisyon? Is it up to the sa lalaki o kung sa babae, or kinahanglan both gid nga mag-decide? Yes, amo na pero may ang interesting nga pamangkot, Miss Maria, no. Hindi natin makuha mambal nga do may siguro pwede natin mambal guro nga may ang decision making process hindi parehos ba 1970s, 1950s, 1960s nga ang decision sa lalaki among magkuhan gidya isundon gidya sa ini nga panahon moderno na kita hambal nila kung no women hold half the sky. Women hold half the sky. Pero din ang mga kababaihan natin, din ang ilang mga tingog. Though invisible sila. Pero mayo gani kami mga progresibo, kitab lang ang thinking ng mga membro sa sosyedad nato na ginabutang ang gina-mainstream ang mga kababaihan kagang ilang ang mga tingog ginapamatiagin. No? Makita ang negosasyon ba sa tunga sang butang tabi na patawaron ako sa mga feminista, mga lalaki kag babae, kay mayroon mga couples sa babae kag babae o kung lalaki kag lalaki mo. So butang tabi na babae kag lalaki, so kung kuan nila, desisyonan nila kag subong i-take into consideration man ang burden. No, hindi lang sa lalaki kay mambalang lalaki nga kaya ko ka mo buhion, biskandri ka na lang sa balay ka mo bantay sa kabataan, pero pati man ang burden man sa babae no nga sa ini nga panahon nga ang ekonomiya natin do kabudlay gid ka puraot gid kinanglan ang duwa gid no nga ginikanan namong makayod gid para mapakaon nila sang mapadako nila sa tsaktong ila kabataan. That's why I think na mga studies nga na come across namon nga nagapakita na gid nga involvado na gid ang babae sa decision making process kung paano padako ng kabataan, diin pa eskwelahon, mga mo na siya, Miss Maren. So ginapamatian na gid ang kababaihan. Yes. Kag ginapabalo man ang kuan ang papel man sang kalalakian man. The role of men, of the males in improving the life of the members ng pamilya. Na hindi lang sila nga bingang kuanang nagapangita lang sa kwarta para ipakaon sa pamilya niya. It goes beyond that, no? Kasi ang care na ang pag-amuman iya no sa iya pamilya man may papel dako gid ang papel nga ginahampang sa kalalakian. Yes. So again, Maria na mo na siya ng shared responsibility, shared decision making na siya. Yes. RD, ano naman yun, no, ang mahambal diri sa CPD because there are couples, no, nga they prefer nga hindi paminata no nga iban gani sa ila they prefer na nga magsagod man sa mga hinuptan. Ano diri ang mahambal sang aton man nga CPD? Is it economically speaking gina-prefer ba ni sang CPD or not ang ini nga desisyon man? Well, ginagawa na namon, ginarespeto na namon ang ila desisyon nga hindi sila magbata, masagod na lang sila, ilang mga fur parents na sila. Oo. So, that is well accepted by the Commission on Population and Development. No? Kaya ang ato man di ginalantaw, ang amon dili ginalantaw is ang mismo ang decision making process ng
nagsugtanay ang duwa ka partido, sabi na hindi sila magbata. Now, that is very mature. That is very mature. And, well, hindi makukamba, makabulig sila sa mapahagan-hagan ng pagdako sa atong populasyon. Posible, pero may ara man yung mga kababainghan niya na masalbar sa babae nga hindi magbata o kung hindi ka bata. That's why ang aton replacement level is 2.1. So, sa isa ka babae nga nagdesisyon nga hindi magbata, may isa ka babae nga nagdesisyon na damo niya bata. Ya okon gusto sang ina nga babae, duwa lang bata iya galing nag-apat. So dugin bawi iya lang. Pero nevertheless, we still respect ang decision sa ining mga individual o kung ining mga couples na hindi magbata. Masabot na lang sila. Basi gusto nila i-enjoy nila yung pagkaduganubyan ay manang sila yung maglagaw-lagaw lang. Ginarespeto, ginasang Commission on Population and Development, Ms. Marian. Yes. RD, correct me if I'm wrong ha. I remember sa isa natin ka press conference, it was mentioned nga mga babae nag-prefer man nga hindi magpamana. Correct me if I'm wrong, based ini sa mga survey nga nakuha man ninyo sa CPD. Yeah, your memory is correct. makita natin nga gina-delay nilang ilang kuan ng marriage or even getting into a relationship lang habi. Now, especially sa mga kababaingan natong mga college graduate, well-educated, gusto nila na mag-career, iuna nila na yung career, lagaw, enjoy nilang ila pagka-single abi no tawag na naton. And may mga datos kita nga nagahambal nga may amo na subong ang kuan ang behavior na hindi man sa tanan pero dako man sila nga grupo sa mga kababainhan nga who prefer to delay marriage or even not marry at all. No, delay marriage kay gusto nila yan mag-enjoy pa sa ila career, especially sa una, why panin mo nga cellphone, the latest cellphone, nga wala sila pribiliyo sa una, sa estudyante pa sila to enjoy ang ini nga mga accessories o kung subong necessity na subong ang cellphone, necessity na subong. Sa una do accessory na. Pero yes, may emerging nga mga subgroups sa atong society nga prefer nila yung i-delay lang anay. Eventually, siguro kung ready na sila mag-settle, then that's the time siguro nga they start preparing for married life na and ina man ginarespeto man namon. Kay choice na isang tao, yung we have to respect ang mga choices they make for as long as it is informed. Diba? Sila nag-decision siya, why siya kabalugli sa mga pros kag mga cons. So kag base lang hambal na natin lang ang paghinulsol sa ulihin na lang. So we still respect that, no? And may mga nagataigo makami na mga informasyon ng mga research o mga datos nga nagapakita man sa mga mga bagay-bagay, no. Pero ang importante dira ang respeto sa decision sa individual, Ms. Marian. Yes. RD, sa aton naman no, nga couple, no, especially sa aton nga family planning, balikan ko lang RD, no, paano ba na ang mga kalalakihan naman naton yan, no, makabulig kung bakit may ara kita nga halambalano nung ati, mga babae lang ang responsable, no, sa sininga family planning, kiti sila man lang ang nagapaminata or sila ang nagabusong. Ano ang ma-advise diri, no, sa aton man nga CPD, especially for our men, no, pag-abot sa aton nga family planning? Yes, amo na siya, Ms. Marian, ginatawag natin nga family planning.
kay ginaplano mong pamilya mo. Biskan hindi pa, butang tabi, wala pa man kamo plano magpakasal insigida, pero ganubya-nubya man ang kamo, pero kung ganubya man ang kamo, ginaistoryahan nyo man na guro Yes. sa pakasal, pila bataon, anong spacing sa pagpapinata, and dako gid ang kuan ang papel sang kalalakihan diri na in decision making kag ang amon dira gina ambal termi ang pagrespeto sa opinion sang isa kag isa. And dako ang ambal na akong dako gid ang kuan ang gina sang kalalakihan kay gimensionan mo gina nga patriarchal nga society, pero ginamata natin kambyo. Yes. Masami ang desisyon sa lalaki kuno ang nagapangibabaw gidya, pero kung ang desisyon sa lalaki ang pangibabaw permit taning diyon man sang lalaki no na conscious man siya na base lang sa man ang iya desisyon ara na sa iya kaugalingon na ang ginambalab la kon sa English la introspective la lang taon niya ning kun bala tsakto ang gindesisyon niya kag hindi lang pagpadag-an ang sa kusog o kung sa kay lalaki siya mo iya desisyon pero ang masunod kag ang pregnancy iya na yung kababae so may dako man na siya gyapon nga papel nga dapat hampangon sa even na maglabot ng gitabi sa estado abi nga nagbusong ang iya partner so anong himuon niya bilang lalaki no magpa-prenatal ang abing magpa-prenatal mambal ang iya partner nga updan siya sa birthing facility para magpa-prenatal ang balon siya sa lalaki nga imo na ubra kay ikaw nagabusong pero intindo niya man nga mabitbit sabi ko ano man dira nga mga buluwaton tabi nga mang-inconvenient man bala ang kwan ang experience sang iya partner as far as conducting sang isa ka prenatal o kung going through 9 months. Yes. 9 months sa pregnancy no. So paano nga mangin mamag-an, mangin masulhay na hindi kay siling pagkabalo niya nga lalaki ang iya bata nagpahubog dayon, nagselebrar waya di kamuhan ang iya bagong bata nga asawa dayon ang mga muamo na siya. That's why kami sa Commission on Population may ara kami nang ginatawag nga project nga katropa. Kalalakihan tumutugon sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. No, it talks about men's roles in maternal and neonatal child health and nutrition. Now, hindi kay sila ang ubra ko ma-provide lang sa pagkaon ang imo yung pag-atipan sa lawas mo ya imo na naya so ginaguba na sa project nato nga ginatawag nga katropa men should also be responsible aware of their roles sa ikayong lawas ng iya asawa sa iya kabataan so on and so forth. Yes. Marian. Yes. RD, unfortunately, no, gamay nila lang gina nabili natin nga oras man. Pero, may ara pa kita tani sa nga palamang kutano, no, especially, no, sa adolescent health and development. But, susubong nga 2026, RD, no, ano ang mahatag nga mensahe sa aton nga Commission on Population and Development, no, sa mga pumulo natin diri sa Western Visayas sa pag-umpisa sang tuig nga ini? Yes, ang mensahe siguro nga gusto na ako ipalabot sa atong mga tagpalamati ng mga pulmonoloyo pag mga tumalanaw nato nga padayuno ng pag-suporta sa atong programa sa population and development sa atong mga LGUs padayon sa pagsuporta tagaan gid sang nagakaigo o kung tagaan sa nagakaigo ng impormasyon eksakto timely
useful, mapinuslanon na informasyon on responsible parenthood and family planning. Kag ang ato naman yung mga individual nato, mga members ng community nato, hindi gid magka kunkis ginatamad naman magpangita sa informasyon dra na lang siguro sa cellphone nga kung lang taon natin base sa lapang informasyon no, ang arat sa cellphone. Pero ang may mga institutions kita, may mga ahensya kita sa gobyerno o kung NGO man dira nga nagahatag sa eksakto kag timely, useful kag relevant no, importante mga information on responsible parenthood and family planning. Amo man na siyang ang parehas man sa aton adolescent health and development no, para malikawan nato ng ang adolescent pregnancy, unplanned pregnancy, responsible adolescent sexuality, ara na sa aton mga municipal population offices, ara na sa aton mga municipal health offices, ara man na sa aton mga municipal social welfare offices. May na damo na sila mga information na nga makuha nato na maproteksyonan man nato ng atong kaugalingon no, kag mangin pinuslanon kita nga miyembro sa atong komunidad, sa atong pungsod. So padayon lang ang arigid ang Commission on Population and Development no, sa para magsuporta sa atong mga communities no, paagi sa atong local population offices sa munisipyo, sa city kag sa probinsya. Yes, amo na siya siguro, Miss Marian. Yes. With this, Ardino Saliwat, thank you so much gid sa time na ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo no. Hopefully this won't be the last time nga makaupod ka namo no. Hambal mo diri sa Radyo Pilipinas as long as miara kita ginapangatubang no nga mga challenges, especially sa pamatan-on naton kami diri no, always gid naga-support sa mga programs sang CPD. Kagkabay pa Ardino, mag-update kita sa mga masunod pagid nga edisyon diri sa nga programa Babay Ka sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon RD kag saliwat, Happy New Year sa inyo. Ay hapon man, thank you sa opportunity. Happy New Year man. Thank you RD. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. And there you have it mga biyan, si Regional Director sa Commission on Population and Development, Harold Alfred Marshall, sa iya manong pakigbahin no, sa iyang mga plano or plano sa atong regional office for the year 2026, and at the same time sa mga especially sa mga couples naton nga nagapamati subong nga hapon. Paano ba no mangin responsable nga mga ginikanan sa paano no ano ang epekto kung kamo no nga couple ginaplanuhan ang inyo nga pamilya. Bali RD kaina no subong nga panahon nabigit ang kabudlay no, actually kung wala ikaw obra or hindi enough ang imong source of income, madamo ikaw sang kabataan. So importante sa mga kauturan naton nga nagaplano no nga magsugod sa ilang nga pamilya kapay pa kabal ni RD pungkuan ninyo ang dapat no ining mga desisyon. Nagasugot ang lalaki, nagasugot man ang babae. Let's do away sa sinino nga dapat lalaki lang ang masunod. Dapat kinahanglan may tingog man ang mga babae. Sa mga binasaluyag ko i-highlight no sa gimension kaina ni RD no. For those naman niya nga nag-decide luyag no nga hindi magpakasal o magpaminata. May pano nga choice ninyo ini. At ninyo no ang pros and cons ani RD no. Kasi later on sa ulihi ka mo maghinulso. For those naman no, kada Christmas gani o mga family gathering, isagid ina sa mga yung mga insensitive no nga remarks na ginahambal nga san una ka mo magbati.
prefer nga single ka pa. Okay pa no, let's be sensitive. Respetuhon ang desisyon. Kabaga ni kung wala sang maayo nga ihambal, kung hindi na lang pag-i-mention, isa makasakit ikaw dira sa balatyaga. Dapat ang reunion is time for us, no? Mag-unite, anay magkamustahan, hindi mang insulto. Anyway, mga abya, madamang salamat sa inyo nga pag-upod sa mga hapon. Wala nagkikita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagay. Sa liwat, madamang salamat kay R.D. Harold Alfred Marshall. Shout out kay Sir Roylo Laguna. Na sang aton nga technical division dira sa CPD Region 6 kay Ma'am Flori Antacuban ang aton nga information officer. Wala mo nga salamat sa inyo. Thank you man sa aton mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Lumica Ipakag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Sa tanan mo nga mga naglantaw sa aton nga Facebook Live, nagapamati sa aton nga radio sa 585 AM. Thank you so much. Karapatan sa mga Biyan ako na lang git si Marian Grace Arenyata kag iniang babay ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas,